Praise be Jesus and Mary. Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag. Batiin mga katabi mo, sabihin mo, mayong buntag. Yan. At least magkilandan ta. Kay karon ay pista, no? Ng dedication of the Lateran Basilica. O na akong pangutana sa inyo. No? Kinsa man sa inyo nakapunta na sa Malaybalay, taas ang kamot. Kinsa man nakapasok na sa katedral sa Malaybalay ng diocese natin, taas ang kamot. Okay. Diba? O nga naman, bakit tinawag na katedral siya? Anong meron sa katedral na wala sa basilika o sa ibang simbahan? Ha? Anong meron? Yung kaya nga katedral ex-cathedra. Ibig sabihin, naayong upuan ng obispo. Ang upuan ng bishop ng diocese. Kaya tinawag na cathedral. From the word cathedras, which means seat. O karon, today we celebrate the dedication of the Lateran Basilica. Nga naman, sineselebrate natin ito. Yung iba ang basilika, tulad sa Rome, ay memorial lang. Tulad ng St. Mary Major, St. Paul outside the wall. No? Bakit ang Lateran ay sineselebrate natin as a feast? Kasi nga, katulad ng tinanong ko sa inyo kanina, kung nakapunta na kayo sa Malaybalay, sa katedral ng diocese ng Malaybalay, San Isidro, no? Ganun din, ang Santo Papa ay meron ding katedral. At yon ay walang iba kundi ang St. John Lateran. O kung naalala nyo mga igsuon, mga brothers and sisters, anong unang ginagawa ng isang pope kapag siya ay na-elect? Anong ginawa ni Pope Francis noong siya ay na-elect as a pope? Of course, nagmisa. Pero, ano yun? Ginagawa mula, I think, St. Mary Major to St. John Lateran. Yung tinatawag na possession of the Pope to the Basilica of St. John Lateran. No? Ang Pope, ang bagong Pope, kailangan umupo doon sa upuan doon sa St. John Lateran. Bakit? Kasi yun ang kanyang parish. No? So when the Pope, Pope Francis take possession of Lateran, he is also giving value to his being Bishop of Rome. Kaya nga ang Pope ay obispo. Obispo rin siya. He is a Bishop of Rome and his cathedral is the St. John Lateran. At alam nyo, in one way, connected ito sa sineselebrate ng ating mga sisters. Bakit? Kasi nga, ngayong araw na ito ay anniversary ng kanilang approval mula sa Holy See. Palakpakan naman natin yung mga sisters.
Mama nyo na i-congratulate. No? Kay karong adlaw ay na-approve sila as a pontifical institute. At bakit sinabi kong very important itong St. John Lateran sa kanila? Hindi na sa kanila, kundi sa amin din. Because for us Franciscan, it is important to remember that it was in St. John Lateran that Pope Innocent III verbally approved the rule of St. Francis. And there was born the Franciscan order. No? Doon isinilang ang Franciscan dahil doon inapprove ng Pope, no, ang rule ni St. Francis, yung tinatawag na regula non bullata. At kung makakapunta kayo sa Rome, sino ba dito nakarating na sa Rome? Akakapunta sa Rome. No? Sa Rome, no? Sa harapan, no? Sa harapan ng St. John Lateran na ang isang rebulto, statue. At kaninong rebulto yon? Alam niyo kung kanino? Kay St. Francis na nakaganyan. Oh, kasama niyo ang kanyang mga early disciples. To remember the approval given by Pope Innocent to the Franciscan order. Kaya tita nyo, may connection, no? Itong feast na ito, pati rin sa ating mga Franciscan sisters, no? Because there at St. John Lateran, that St. Francis, together with his first companion, was approved by the church. And after that, yun na, binigyan na sila ng tonsure. No? Ngayon, hindi na. No? Dati, pag na-approve ka na ng Pope, no? Magkakaroon ka nung, di ba, yung malaking dito sa ulo. kakalbuhin itong mo, no? Ang matitira ito na lang sa gilid, no? Yung tinatawag na tonsure, para malaman na hindi ka heretics, no? Kasi noong time na yon, no, kapag ikaw ay pare, kailangan meron kang tonsure. Pag wala, no, susunugin ka o babatuhin ka ng mga tao dahil akala nila heretics ka, no? Kasi sign yun ng approval ng church, no? So, napaka-importante nitong St. John Lateran, no? And it talks about the temple of God, no? In the gospel today, we see the love Jesus had for the temple, yung templo ng Jerusalem, no? At hindi lang yun, no? Kung nadangog ninyo, if you hear, no, what did Jesus said at the end of the gospel, no? Nung sinabi ng mga no, nung mga Pharisees na, sige nga, patunayan mo nga, bakit mo ginagawa yan, no? He said, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. No? And St. John, no, was clear that Jesus refers that temple to His own body, no? Sa kanyang lawas, no? Sa lawas ng Ginoo, no? And because of this, no, Jesus is trying to teach us 3 S. SSS. Hindi Social Security System. Ano yung 3 S? Una, sacred. Bakit sacred? Alam nyo, importante itong word na sacred. Kasi sabi nga, I think Pope John Paul II and even Pope Benedict XVI, Pope Benedict XVI, no, sabi nila, we lose the sense of sacred.
No? Nawawala na, lalo sa ating mga kabataan, yung tungkol sa sacred. Ano ba ang, pag sinabi mong sacred, anong unang-unang pumapasok sa atong una-una? Ha? When you think of sacred, like the sacred body and blood, anong unang pumapasok sa inyong utak? Ha? The concept of worship. Di ba? Kaya nga tinatawag na sacred liturgy. No? Sacred music. No? Di ba? And alam nyo, doon sa last homily ni Pope, no, sa synod, closing of the synod, no, ibinigay niya din yung meaning, no, about what it is to worship God. Sabi niya, in worshiping God, we rediscover we are free. Whereas God liberates, idols enslaves. Pag worship natin si God, we become free, malaya. Pero kapag tayong idol, lodi, no, sa ating kinabuhi, no, yun yung nagpapa-enslave sa atin. No? And paano natin nalalaman that we are worshiping idol instead of God? No? Regarding sacred. Sabi niya, the proof that we do not always have the right ideas of God or worship of God is that at times we are disappointed. No? Bakit? No? Sabihin mo, Lord, bakit nagsisimba naman ako kada linggo? No? Bakit hindi mo binigay yung aking prayer request? No? Lord, no? Ang tagal-tagal ko nag-rosaryo. Bakit yung anak ko ang tigas pa rin ng ulo? Diba? We are disappointed. Why? Because, sabi ni Pope Francis, no, we think that our God is the God according to what we design it. We want it. No? Agad, kailangan, paglaki ng anak ko, gusto ko, ganito. No? Pag hindi nasunod, what will happen? No? And, itong nakakalungkot, no, na sinabi ni Pope Francis din, dito maraming tatamaan, no? Sabi niya, we must constantly struggle against all types of idolatry. No? And itong mahirap, sabi niya, forms of idolatry disguised as spirituality. No? Forms of idolatry disguised as spirituality. Ano yun? No? It means my own religious ideas, my own pastoral skill, my own way of praying, my own way of liturgy, lahat nakasenter sa akin. No? Yun yung pinakamahirap na idolatry. No? Yung tinatawag na disguise as spirituality. No? Napakarami ang ganyan, no? Na kami lang yung ligtas, dapat ganito, dapat ganyan, no? So, dili tinuod na worship yung nangyayari, no? And this is the problem with regards to sacred, no? Alam nyo, ang sacred ay yung inyong pinagpapahalagahan. At sabi ko nga, no, lalo na sa mga protestante, no, alam niyo, kalaban natin yung mga sinasabi nila na
Kayo, sinasamba yung mga statwa, yung mga ribulto. Diba? Ilang beses niyo na marinig yan sa mga so-called Bible Christian. No? Alam niyo, sa totoo lang, yung idolatry, no, hindi naman yun eh. But if you look on the Bible, no, even yung scholar si Dr. Scott Hahn, basahin yung mga libro ni Scott Hahn, no? Sabi ni Dr. Scott Hahn, no, yung mga ribulto sa Old Testament, no, they are the projection of human desires and human lust and power. No? Kaya nga ngayon, pag sinabi mong idolatry, no, ibig sabihin, no, yun yung mas pinahalagaan mo, mas importante sa iyo kaysa sa Diyos. No? Kaya ang tanong, brother, sister, ano bang sacred sa iyo karon? No? Tanungin mo ha. No? Tanungin mo sarili mo ngayon, ano ba ang sacred sa akin? Yung aking si God ba? O yung aking trabaho? Aking pamilya? Yung aking health? No? Anong mas mahalaga sa iyo ngayon? No? Because what is important to you becomes sacred. No? And Jesus, no, kaya tinalis yung mga nagtitinda, no? Kasi alam niya na yon ay para sa Diyos. Ganon din. Kung ang sacred sa iyo, sa imong kinabuhi, ang Diyos, dapat alisin mo yung mga madudumi na nandyan sa imong kasing-kasing. No? Anything that destroy the sacredness of God. No? Because we are the temple of the Holy Spirit. No? Alalahanin niyo yan. No? Kaya nga, no, may nagtanong sa akin na isang brother ba to, sister. Sabi niya, Father, masama ba yung maglasing? Father, masama ba yung manigarilyo? Sala ba ni? Bakit? Bakit sala ang magpalahubog o magsigarilyo? Sinabi ko na, sasabi ko lang. Because our body is the temple of the Holy Spirit. Kung anong ginagawa mo sa imong lawas, yan ang ginagawa mo sa church. Because the church is a reflection of our personality. Because the church is not a building only. It is you and me. We are the church. We consist the church. No? Kaya katulad ni Saint Maximilian, no? Nung sinasabi nila, Father, kasi binubomba na yung City of the Immaculate. Father, masisira na yung City of the Immaculate. No? Paano yan? No? Marirebuild pa ba ang city? Sabi niya, si Saint Maximilian, sabi niya, why, my brothers, my friars? The City of the Immaculate is not a place. The City of the Immaculate is you and me, consecrated to Mary. Kaya nga alam niyo yung consecration kay Mama Mary, that is very important because that's the ingredient of the City of the Immaculate. No? The consecration, the person. No? Nakakalungkot lang, no? May mga tao, minsan friars pa nga, akala nila City of the Immaculate, makagawa ka ng simbahan na malaki, makagawa ka ng magandang mga
proyekto dito, tindahan doon daw, palaruan dito. That's not the city of the Immaculate. Kahit makapagpagawa ka ng daghang mga proyekto, plano, kung yung mga tao doon ay walang gugma sa inahan kay Mama Mary, you cannot call it City of the Immaculate. Sa pangalan, oo. Pero sa reality, sa katotohanan, dili. It's the same thing of sacredness, no? You can say sacred all you want, but if that is disconnected to God, you cannot call it sacred. No? And pangalawang S, salvation. Why did Jesus did those things in the temple? Because the temple is where we pray, di ba? Doon tayo nag-aampo. No? Doon natin sa pag-ampo, dinadala ang ating mga problema sa Diyos. And there, no, we become instrument of God. Tanong ko sa iyo, brothers and sisters, ilan na ang nailapit mo sa Diyos? How many people have you already bring to God? Una sa lahat, nailapit mo na ba sa Diyos ang iyong pamilya, ang iyong katrabaho, ang iyong kapamilya, ang iyong kapuso? Nailapit mo na ba sila? Have you become an instrument of bringing them? O baka, baliktad, you become the instrument as obstacle to those who want to come to the Lord. Baka nagiging dahilan ka pa ng pagkakasala ng iyong kapwa. No? You will become the instrument of sin of others. No? And thirdly, ano yung pangatlong S? Ito yung nakakalimutan natin, yung sacrifice. Sakripisyo. No? Sacrifice of our life. Total and full. No? And you know, that is the important ingredients in any spiritual offering we do. Sacrifice. No? Kapag walang tayong sakripisyo, no? Baliwala minsan yung ating mga ginagawa sa Ginoo. And you know, that is the first thing the devil wants us to believe. Alam niyo ba yun? Kasi ang demonyo, no? Anong tukso ng demonyo? Alam niyo, isang tukso ng demonyo sa atin ay yung padaliin ang ating buhay. No? Bakit maraming nag-aasawa ngayon? Hindi naman tanan, pero karamihan. No? Lalo-lalo na sa Europe, sa Amerika. No? When I was in Italy, alam nyo, parang 90%, if I'm not mistaken, ng mga magkasintahan doon, walang nagpapakasal, live-in. No? And then meron silang tinatawag na divorce, automatic divorce, something like that. No? 1 month, no? Pagkatapos ikasal, 1 buwan lang, hiwalay na. No? So wala nang sacrifice. No? Yung mga, tanungin mo yung mga yung ating mga GOG, hindi sila huwag niyong tawaging senior citizen. Ang ating mga GOG, no? Bakit GOG?
Growing old gracefully. Di ba mas maganda pakinggan? GOG. Pangit pakinggan tigulang o gano'n. No? So, yung ating mga GOG, tanungin yung iba sa kanila, nung nag-asawa sila, kung anong ginawa ng kanilang mga bana, yung time na yun. Diba? Bago ka ikasal sa isang babae, ang lalaki, anong ginagawa? Natikman nga din ng tatay ko yun pero konti lang. Kailangan mag-igib ka para sa magulang nung babae. Pangatlo, kailangan magsibak ka ng kahoy para dun sa babae. O kailangan maglinis ka minsan ng bahay para dun sa babae. Kaya nga, naalala ko isang kwento, nung parang nag-away yung mag-asawa, sabi nung babae dun sa lalaki, maghiwalay na tayo. Alam nyo, sabi ng lalaki, ngayon pa? Sabi niya, ang laki na ng ipinuhunan ko sa iyo. Ang laki ng isinakripisyo ko sa iyo. Tapos, ihiwalayan mo lang ako. Hindi magbati na tayo, sabi ng asawa. Ganun, di ba? Kasi, when there is sacrifice, the value of works increase. Kapag nagsakripisyo ka sa isang tao, isang bagay tumataas yung value ng tao na yun. Pero siguruhin mo, kapag ang isang bagay nakuha mo ng madali, anong nangyayari? Barang wala lang siya. Total, napanalunan ko lang naman sana yan. Pero kapag when there is sacrifice, sakripisyo, you will cherish that thing or that person because you made a sacrifice of yourself to that. Kaya nga, tandaan natin itong 3 S. Hindi S, Social Security System. Ito 3 S na ni Lord sa atin regarding the temple of God. Sacred, salvation, and sacrifice. When we have these 3, truly, our life, our soul will become temple of the Holy Spirit. Praise be Jesus and Mary.